anyaya sa pusong mapagmahal at mahinahon. Tayo po'y What I makakapuna. say then is what the Father has told me to say. It was now the day before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. He had always loved those in the world who were his own, and he loved them to the very end. Jesus and his disciples were at supper. The devil had already put into the heart of Judas, the son of Simon Iscariot, the thought of betraying Jesus. Jesus knew that the Father had given him complete power. He knew that he had come from God and was going to God. So he rose from the table, took off his outer garment, and tied a towel round his waist. Then he poured some water into a wash basin and began to wash the disciples' feet and dry them with the towel around his waist. He came to Simon Peter. Are you going to wash my feet, Lord? You do not understand now what I am doing, but you will understand later. Never, at any time, will you wash my feet. If I do not wash your feet, you will no longer be my disciple. Lord, do not wash only my feet, then. Wash my hands and head, too. Those who have taken a bath are completely clean and do not need to wash themselves, except for their feet. All of you are clean. All except one. Jesus already knew who was going to betray him. That is why he said, "All of you except one are clean." After Jesus had washed their feet, he put his outer garment back on and returned to his place at the table. Do you understand what I have just done to you? You call me teacher and Lord. And it is right that you should do so, because that is what I am. I, your Lord and teacher, have just washed your feet. You then should wash one another's feet. I have set an example for you, so that you will do just what I have done for you. I am telling you the truth. And now I give you a new commandment. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. If you have love for one another, then everyone will know that you are my disciples. Tatayo po ang kapulungan.
Lukas 22:19-20. Pagkakuha niya ng tinapay, nagpasalamat siya. Pinagputol-putol niya ito at binigay sa kanila. Kaniyang sinabi, "Ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Sa gayon ding paraan, pagkatapos na makapaghapunan, kinuha niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na ibinuhos para sa inyo. Tayo po ay magpatuloy sa pagmumuni-muni sa harapan ng ating Panginoon." Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, sa gabing ito ay lumalapit po kami sa iyo, nagpapakumbaba, nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Hayaan mo na lumapit po kami sa iyo at idalangin po namin sa iyo ang aming pagsamba. Aming inaalala ang mga huling ginawa mo na sa panahong ito ay aming ang inaalala. Ang paghuhugas ng paa ng iyong mga alagad, ang tinapay nakalarawan ng iyong katawan at ang saro nakalarawan ng iyong dugo. Ito'y aming sasagawa
at bibigyan, Panginoon, ng kahalagahan, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak na sumampalataya po sa iyo. Ikaw ang kumatagpo po sa amin habang ginagawa namin ang mga bagay na ito. Ang patnubay, ang gabay, ang karunungan mo, Panginoon, ang aming pong idinadalangin. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat na ito yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakakaupo po ang kapulungan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanig ka, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanig ka, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan
Ang paghugas ng paa ay isang makapangyarihang simbolo ng kababaang loob at pagmamahal na ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Bago ang kanyang pagpapakasakit, si Jesus ay naghubad ng kanyang kasuotan at hinugasan ang mga paa ng bawat isa sa kanyang mga alagad. Sa simpleng gawaing ito, tinuruan niya sila ng tunay na kahulugan ng paglilingkod. Ang pagiging handa na magpakumbaba at magbigay ng pag-ibig sa iba. Ngayon po ay dadako na tayo sa paghuhugas ng paa.
Dami ng nangako, kasiyahan ng dala. Ngunit parang may kulang. Hanap ng hanap, hanggang ako'y nasumpungan. Pangako'y may katuparan. Di mapaliwanag, pag-ibig mong wagas. Ako ba'y karapat-dapat? Tanging ikaw lang ang kailangan. Tanging ikaw lang ang gabay. Tanging ikaw lang ang pangakong ipinako. Umako sa sala ko. Araw-araw ako'y nababago ng pag-ibig mo. Kahit anong harapin, pangako mong magtatawid sa akin. Di mapaliwanag, pag-ibig mong wagas. Ako ba'y karapat-dapat? Tanging ikaw lang ang kailangan. Tanging ikaw lang ang gabay. Tanging ikaw lang ang pangakong ipinako. Umako sa sala ko. Tanging ikaw lang ang kailangan. Tanging ikaw lang ang gabay. Tanging ikaw lang ang pangakong ipinako. Umako sa sala ko. Ikaw lang ang kailangan. Tanging ikaw. Ikaw lang ang kailangan ko. Nilarawan ang banal na hapunan bilang isang mahalagang sandali na isinagawa ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad bago ang kanyang pagpapakasakit. Sa panahon ng Pasko, kinuha ni Jesus ang tinapay at ang saro ng alak at ibinigay ito sa kanyang mga alagad na may malalim na kahulugan. Ang tinapay ay naging simbolo ng kanyang katawan na iaalay para sa kanilang kaligtasan. At ang alak naman ay simbolo ng kanyang dugo na magdadala ng bagong pag-asa at tipan. Ang kaganapang ito
ay isang pag-aalaala sa dakilang sakripisyo ni Jesus at isang taimtim na pagdiriwang ng kanyang pag-ibig at biyaya para sa bawat isa. Don't be afraid. This is my body. At ngayon po ay handa na po natin ang ating mga sarili para po sa pakikinig na mensahe na ibibigay po sa atin ng ating po Predikador June Pagsisihan. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong mensahe ngayong gabi ay ang halimbawa ng ating Panginoon, Jesus, doon sa hapunang Pangpaskwa, yung kanyang huling hapunan na ginawa niya kasama ang kanyang mga alagad. Dito ay matatagpuan natin na naganap na ang lahat ng kanyang misyon dito sa sanglibutan. At alam na alam ng ating Panginoon na nalalapit na ang kanyang sakripisyo at pagkamatay sa krus. At bago yon, ay pinagdiwang nila ang hapunang Pampaskwa at tinatawag nating banal na hapunan. Meron pong 5 punto tayong pag-aaralan ngayon pong gabing ito. At alam ng bawat isa sa atin na kapag tayo ay nandito sa ating templo kapag unang linggo ng buwan at ginaganap natin ang banal na hapunan, ginagawa natin ito sapagkat kanya itong pinag-uutos sa pag-aalala ng tinapay sa pamamagitan ng kanyang katawan at ng saro na pamamagitan ng kanyang dugo. Unang-una po, tingnan natin ang kanyang damdamin o kanyang puso doon sa huling hapunan niya kasama ang kanyang mga alagad. Unang-una po, his heart was filled with desire. Nakita natin ang puso ng ating Panginoon na dapat maging halimbawa ng bawat isa sa atin. Sabi nga niya sa verse 15, sa Luke 22 verse 15, sinabi niya sa kanila, "Matagal ko nang hinahangad na makasalo sa hapunang Pampaskwa na ito bago ako magdusa." So nandoon yung paghahangad niya, nandoon yung kanyang kasabikan na makasama at makapiling ang kanyang mga halagad at makasalo sa huling hapunang Pangpaskwa. At alam ng bawat isa sa atin na hindi siya dumako roon out of habit, though that is a good reason to come. Yung habit nga, di ba, yung kinagawian, kinaugalian, na hindi nagtungo ang ating Panginoon doon dahil ito ay kanyang kinagawian na o kinaugalian. Sabi nga, good habits seem hard to form and easy to break, and bad habits seem easy to form and hard to break. At nandito makikita natin ang mga kinagawian o kinaugalian ng ating Panginoon
Tingnan po natin sa Luke 4:16. Sabi nga po sa Luke 4:16, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa. At nandoon din po si Apostle Paul. At meron ding ganitong kinaugalian. Sa Acts 17:2, sabi nga po, at ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya'y pumasok doon sa loob ng 3 linggo tuwing araw ng pamamahinga ay nakipagpaliwanagan siya sa kanila mula sa kasulatan. At makikita natin ang kanyang mga alagad, si Pedro at si Juan, ay nandoon din ang kanilang mga regular habits of worship. Sabi nga po sa Acts 3:1, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Nandun po, pero ang ating Panginoon po ay hindi pumunta roon out of habit. Hindi rin siya pumunta out of custom or traditions. Sabi nga po dito, there is value in customs and traditions, pero meron din po itong danger. Sabi nga po sa Mark 7:8, niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. At sa panahon natin ngayon, ay nandoon at makikita natin ang karamihan na sinusunod ng mga tao. Nandoon ang mga tradisyon na kanilang kinalakhan, ngunit niwawalang kabuluhan nila ang utos ng Diyos. He did not come out of duty. Duty seems a forgotten word sa ating mga vocabulary sa mga panahon ngayon. We honor people who do their duty, and we should. But He came with the desire. Nandoon po yung paghahangad niya. It is a good to come out of habit, better to come out of duty, pero ang pinakamahalaga po ay pumunta tayo, alalahanin natin ang banal na hapunan na nandoon ang ating desire na tulad ng puso ng ating Panginoon, ng punong-puno ng desire o paghahangad. Kapag tayo ay winawalang bahala natin ang banal na hapunan, ito po ay isang sintomas ng isang very serious spiritual disease. Kapag hindi na tayo dumadako sa templo para alalahanin at maghangad o wala na yung desire natin, malalang karamdaman na ito ng ating spiritual disease. Ang pangalawa po, his heart was filled with anticipation at yung preparation. Sabi nga dito, He made preparation for it. We should prepare ourselves for this experience. Kadalasan, sa ating kapilya, may obvious na nagpe-prepare ng mga bagay na ito at nakikita natin nung panahon ng buhay pa ang Lola Tiba ay siya ang nagpe-prepare nito. Ngunit ngayon, ang Elder Cora at ang nagdadala ay ang Elder Pearl ng tinapay. We have made physical preparation. Kapag tayo dumadako sa ating templo, washing and clothing our bodies. Pero ang pinakamahalaga po, mga kapatid at mga magulang, preparado po ba ang ating pag-iisip? Lalong-lalo na po ang ating mga puso. At alam na po natin
We look forward to an upper room sa heaven. Isang malaking lugar, isang malaking silid doon sa langit. Ang pangatlo po, his heart was filled with thanksgiving o yung pagpapasalamat. Napakahalaga po nito. Ang sabi nga po dito sa 1 Corinthians 11, 23 to 25, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, napakaganda po, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Mga kapatid at mga magulang, punuin natin ang ating mga puso ng pasasalamat. At nakita natin dito ang halimbawa na ipinakita ng ating Panginoon. At lagi nating itatanong sa ating mga sarili, how could he be thankful in the face of betrayal? Paano ko siya makakapagpasalamat noong alam na niya ang mangyayari sa kanyang buhay? Ito ay with a painful death na mangyayari sa kanya. He could not give thanks for his apostles. They would soon run away. Ang isa pa nga ay ipagkakaila siya. Hindi siya pwedeng magpasalamat sa kanyang buhay sapagkat he was about to give his life. At talaga, iisa lang ang kanyang pinagpapasalamat. He could be thankful for God, in whose hands he would soon commit his spirit. Sabi nga po sa Lucas 23:46, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito'y nalagot ang kanyang hininga. Ano po yung pang-apat? His heart was filled with humility. Pagpapakumbaba. We see it in the willingness. Kasama niya, umupo doon sa kanilang hapag, sa huling hapunan, ang kanyang betrayer. Nandoon din ang magkakanulo sa kanya at itatatwa siya. At dinanas natin ngayong gabing ito ang paghuhugas niya ng mga paa ng kanyang mga disipulo bilang tanda ng pagpapakumbaba. Alam na alam natin ang example ng ating Panginoon dito ay pagiging servant na dapat tayo, habang tayo ay nandoon ang pagpapakumbaba at tayo ang naglilingkod sa ating kapwa. At ang pinakahuli, his heart was filled with forgiveness o yung pagpapatawad. He came ready to extend forgiveness to Judas. Nandoon at kasama nga niya si Judas sa lamesa sa kanilang huling banal na hapunan. At sabi nga po sa John 13:26, sumagot si Jesus, ang ipagsawsaw ko ng tinapay,
siya na nga. At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Lahat po tayo ay napakapalad. Lahat po tayong mga anak niya, mananampalataya. Sapagkat ang kanyang buhay ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang kanyang dugo doon sa krus, sa bundok ng Kalbaryo, ang kanyang dugo ang naghuga sa ating mga kasalanan. At nabayubay siya sa krus, namatay doon sa krus, sa bundok ng Kalbaryo, dahil sa pagmamahal sa bawat isa sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay pinagkalooban niya tayo ng buhay na ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, na makakapiling at makakasama natin siya habang buhay. We come to receive His forgiveness. At ang nararapat natin gawin ay extend po natin itong forgiveness na to. Matuto rin tayo mapagpatawad sa ating kapwa. Lahat ng kapwa natin na sinugatan tayo. Gaya ng sugat na dinanas ng ating Panginoon, at tayo'y pinatawad niya dahil sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, ay gayon din dapat ang gawin ng bawat isa sa atin. So his heart was filled with desire o paghahangad. His heart was filled with anticipation and preparation. His heart was filled with thanksgiving at pagpapasalamat. His heart was filled with humility o pagpapakumbaba. And his heart was filled with forgiveness at pagpapatawad. Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa mensahe niyo po sa amin. Tunay na sa aming pag-aalala ng iyong banal na hapunan, Panginoon. Tunay na itong aming mga pusong ay mapuno ng halimbawa mo nung doon sa huling hapunang pangpaskwa kasama mo ang mga alagad. Matagpuan mo po sa aming mga puso ang desire namin o paghahangad, yung anticipation and preparation, yung pagpapasalamat namin, pagpapakumbaba, at higit sa lahat, ang pagpapatawad din namin sa mga nagkakasala naming kapatid. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pakikinig at pagtugon niyo po sa aming mga panalangin. Maraming pong salamat sa mensaheng ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po, Predicador June, sa isang mabiyaya mensahe. At ngayon po ay makarinig po tayo ng mensahe sa awit ni Kapatid Kia, kasabay po ng paghahandog. Tinapay ng buhay,
patunay ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik si Jesus. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Dadako na po tayo sa banal na hapunan. Tatayo po ang kapulungan. Kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid, at siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At di lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sambuong sanlibutan din naman. Kaya nga kayo na sa ngayon ay nagsisising tapat at tunay sa inyong mga kasalanan at nasa kaawaan at pag-ibig sa inyong kapwa at gumaganap na kusa sa pagbabagong buhay, umaalinsunod sa mga utos ng Diyos at tinutuntun mula ngayon hanggang sa hinaharap ang mga banal na landas. Mangagsidulog kayo dito na taglay ang buhay ng pananampalataya at tanggapin ninyo ang hapunan ng Panginoon para sa inyong kaaliwan at magsiluhod kayo na may buong pagnanasa makamtam sa Diyos ang kapatawaran sa pangalan ni Kristo ating manunubos at tagapamagitan. At gawin ninyong may lubos na kapakumbabaan ang pagsusulit sa Diyos ng lahat ng mga nagawa ninyong kasalanan. Tayo po ay manalangin. O Diyos na lubhang makapangyarihan, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, lumikha ng lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao. Kinikilala po namin at itinatangis ang madlang kasalanan. Sa lahat ng oras ay aming nagagawa sa pag-iisip at sa pangungusap laban sa dakila mong pangalan, na siyang naghahatid sa makatwirang puot mo at pagkarimarim sa amin. Narito kami na lubos na pinagsisisihan at nagdadamdam ng labis sa mga nagawang di nararapat sa iyong paningin. Maawa ka po sa amin. O Amang mahabagin, alang-alang sa iyong pinakaiibig na anak, na aming Panginoong Hesukristo, patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang kalapastanganan at itulot ngayon hanggang sa hinaharap na kami makapaglingkod sa iyo ng buong pagtatapat sa tanging ikararangal at ikaluwalhati ng iyong pangalan. O mahabaging Panginoon, hindi kami nagnanasang dumulog
sa iyong dulang, sa pag-asa sa aming mga karapatan. Hindi nga, Panginoon, kundi dahil lamang sa panghahawak namin sa di malirip mong mga kaawaan. Kami ay hindi nga nararapat kahit mamulot ng mga mumo sa ilalim ng iyong dulang. Dadapat ikaw, Panginoon. Ikaw rin nga ang talagang maawain ayon sa iyong katutubong taglay. Amen. Sabay-sabay po tayo. Mawain Diyos na walang hanggan, yaman sa paningin mo ay hayag ang puso ng lahat ng tao. Talasas mo ang lahat ng ninanasa namin, at walang lihim na sa iyo'y nalilingid. Pakalinisin mo po ang mga pag-iisip ng aming mga puso, ng apoy ng iyong Espiritu Santo, upang magawa namin na sa iyo'y umiibig na tunay, at maluwalhati ang banal mong pangalan, alang-alang kay Jesucristo ang aming tagapagligtas. Amen. Ama namin sa kalangitan, dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig, ay ipinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo upang siyang magtiis ng hirap ng kamatayan sa krus sa pagtubos sa amin, na siya ang naghain ng kanyang sarili upang maging sakdal at sapat na kabayaran sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya rin ang nagtatag ng sakramentong ito at ipinag-utos sa amin ang isang walang likas na pag-alaala sa kanyang mahalagang kamatayan hanggang sa ikalawa niyang pagparito. Iniluluhog po namin sa iyo, O Amang mahabagin, lingapin mo po kami at ipahintulot sa amin na kung matanggap na namin ang tinapay at alak na kalarawan ng kanyang katawan at dugo, ayon sa banal na likha ng iyong anak, na aming tagapagligtas na si Jesucristo, sa pag-alaala sa kanyang hirap at kamatayan, ay makapakinabang kami sa tunay na pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus, ng gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol, at sinabi, "Ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Mangyaring pabanala ang dami na tinapay na magagamit sa sakramentong ito. At gayon din naman, hinawakan ang sarong, pagkatapos maghapunan, na sinasabi, "Ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin." Ama, mangyaring pabanalin ang dami ng anak na magagamit sa sakramentong ito. Sa'yo,
Kunin at kanin ninyo ang tinapay na ito, nakarawan na katawan ng ating Panginoon sa Kristo para sa ating katubusan. Kunin at inumin ninyo ang saro na ito, nakaarawan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malimang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo ay hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko silang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ang tunay na pagkain at ang aking dugo ang tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako ay sa kanya. Tayo pa'y manalangin. O Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, namalang ng lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao, kinikilala po namin ang inyong kabutihang pagkaama at pagkakaloob ninyo ng inyong anak, ang Panginoong Hesukristo, na namatay sa krus sa pagtubos sa aming mga kasalanan. Sa mga samandaling pong ito, ay naalala po namin, O Panginoong Jesus, ang inyong walang hanggang pagpapakasakit, alang-alang sa aming katubusan. Tulungan po ninyo na sa pag-alala namin ito, sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay na kalarawan ng iyong katawan, at pag-inom ng saro na kalarawan ng inyong dugo ay lalong magpatibay at magpalakas sa aming pananampalataya upang mamuhay kami na may kabanalan at makapagbigay kalwalatian sa inyong banal na pangalan. Tayo pong lahat, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan, mabuting kalooban sa mga tao. O Panginoong Diyos, Jesucristong Kordero ng Diyos, na inalis mo ang mga kasalanan ng sanlibutan, mahabag ka sa amin. Ikaw na naruklok sa kanan ng Diyos Ama, mahabag ka sa amin. Kristo na kaisa ng Espiritu Santo, o ikaw nga ang kataas-taasan sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Ang hindi matingkalang pag-ibig ng Diyos na sumasaibabaw ng lahat ng pag-iisip, ang siyang manahanawa sa ating mga puso sa pamamagitan ni Jesucristo ang ating Panginoon at ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo ang siya na mag-ingat at pag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.
po sa pagbabalita. Thursday's worship service ang pagdiriwang pag-alaala sa katawan at dugo ni Kristo. Ang naghatid po ng mensahe, Predicador John Pagsisihan, mga nagsig-awit, Casey Brillones and Krisha Talampas, Ibet Balida and Kia Madlum. Para po sa ating Good Friday worship service, ang 7 huling wika ni Jesus, ito po ay Join Good Friday Worship ng Metro Manila 2 District. Bukas po, 1 p.m. dito po sa ating iglesia. Blended worship po ito. At para naman po sa ating Sunday worship, ang pagdiriwang, ang muling pagkabuhay. Meron po tayong color motifs na rust, yellow, and blue. 4 a.m. po ang ating pananambahan. Susundan ng Zonal Fellowship pagkatapos po. Yun lamang po at maraming salamat po. Tayo po ay tumayo. Maraming pong salamat sa lahat. Magkakaroon po tayo ng isang grand picture taking. So ang lahat po ay inaanyayahan dito sa harapan. Lahat po na nakibahagi po sa ating pananambahan ngayon, nakipaghugasan ng paa at nakibahagi po sa banal na hapunan, dito po tayo sa harapan. Atin po mga pastor, punta na po tayo dito sa harap. Lahat po tayo. Po. Ayan, sige po. Punta na po tayo lahat.